Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Good evening sa inyo lahat. Ang topic po natin ngayon ay about sa kung anong gagawin first time sa Hong Kong pag nandun ka na. Guys, alam mo ba, based lang to sa aking experience, ang ginawa ko nung first day ko sa aking day off ay sinundo ako ng amo ko sa agency, and then diretso na kami ng bahay. Pinasok nila yung maleta ko dun sa pinakakwarto ko, tapos sabi ng akin ng amo ko maligo daw muna ako, and then iayos ko na yung mga gamit ko. Tapos pagtapos ng maligo, nag-aya na sila sa akin ng kakain daw kami sa labas kasi mga 2 o'clock yata ako noon sinundo, hindi ko lang sure. Tapos pinahinga ako konti, naligo, tapos mga 6:30 lumabas kami ng bahay, tapos kumain kami sa restaurant palapit lang doon, walking distance lang sa tinutuluyan namin doon sa sa Colon ata yun, nakalimutan ko na, 2 years ago. Kasi first time ganon, talagang papakainin ka yata, pero hindi lahat yata ng DH ganon, papakainin ka nila sa labas. Ayun, medyo nahiya pa ako, pero guys, gutom na gutom ako nung time na yun. Kahit gutom ako, hindi ko pinapakita sa kanila na nagugutom ako. Syempre konting hiya-hiya naman. Tapos yun, umuwi kami, pahinga. Tapos kinabukasan, nagising ako. Wala naman sinabi sa akin kung anong schedule ko, siguro nakalimutan. Nagising na ako ng mga 6:00, pero yung amo ko tulog pa. Nantay ko na lang naginising ako na kinakatukin ako sa room. Tapos yun, mga 8:00 ata yun, lumabas siya. Tapos yun, inano sa akin yung magiging trabaho ko, kasi nag-aaral yung alaga ko, 8:00 talaga, 9:00 ata yun yung punta ng school. Dalawa kami naghahatid. Tapos pag wala akong ginagawa, naglilinis lahat, sala, kusina, CR. Tapos hindi naman nila ako inaano sa pagluluto, kasi nga yung lolo-lola doon ng amo ko na babae, pumupunta doon lagi, sila na yung nagluluto tuwing tanghali or gabi. Ako, nakafocus lang talaga ako sa bata kasi buntis yung amo ko tapos yung 3 years old yung panganay. Tapos nung pumunta ako doon mga May, manganganak na yung amo ko ng June. Kaya ayun, medyo maluwag pa yung yung time na yun. Pagtapos ko ng magtrabaho, maglinis, maglaba, pag marami ng labahan, pagtapos ng maglinis, pwede na akong pahinga. Doon ako sa kwarto, nag-aayos ng mga gamit ko, naglilinis din. Tapos nahiga lang ako konti, tapos mag-aaya yan si ma'am, lalabas kami. Kasi yung amo kong babae, magala. Lagi niya akong dinadala sa labas, kung anong bibilhin. Siya, parang hindi siya mapakali sa bahay lang naka-stay, magala siya, parang siguro gusto niya lang lumabas kasi nga malapit na siya mga anak, lakad-lakad, parang kasama na rin exercise, lakad-lakad. Basta hindi kami nagtatagal sa bahay nung time na yun, nung buntis siya, mga anak na kasi. Lagi kami nagala, tapos pag uwi namin, dami-dami namin dala, mga nag-shopping na kami, mga grocery. Tapos pagdating sa pagkain, okay naman, di sa madamot. Pero nung mga ilang months ko sa kanila, medyo limited lang yung pagkain, kasi siguro kinikilala pa nila ako, or yung 3 months talaga kami siguro nga ilang months pa nila ako kinikilala. Tapos sila din, parang mga 3 months din, nakagaanan ko na sila ng loob, sila din sa akin, ganun. Kasi mararamdaman mo naman yun kasi number 1 na ang gusto kasi nila yung masipag ka. Nakikita na lang masipag ka, yung hindi ka na uutusan, yung yung mga trabaho kailangan mo nang gawin, yun. Pero hindi ko alam kung mga time na mga naka-year siguro na ako sa kanila, hindi ko alam yung trabaho ng amo ko.
yung trabaho ng anong amo kong babae o lalaki, hanggang sa nakita ko yung uniform ni sir, police pala siya. Tapos si ma'am, di ko rin alam yung ano trabaho niya, kasi hindi naman nila sinasabi sa akin, nahiya naman ako magtanong. Tapos yun lang yung first day, yung ginagawa, kakain kayo sa labas, parang nila yun parang welcome nila yun sa iyo. Pero minsan narinig ko sa ibang katulong, nilulutuan sila ganun. Kami kain kami sa labas ganun. Okay naman so far, naman, mabait naman mga amo ko. Mas naman, naka 3 years ako sa kanila. 3 years and 1 month. 2022 ako umuwi. Yun lang guys, sana good luck sa mga work nyo sa Hong Kong. Thank you so much.